Hello, maha po ako tamad. Lazy cat me nga pala. Meron ako sa inyong ibabahaging kwento na nangyari sa anak ko ngayong 2025 lang. Ang ganda nga ng pasok ng 2025 sa amin, puro kami may sakit. Bata pa lang ako ay naniniwala na ako sa mga di natin makikita. Yung mga supernatural ba? Kaya naman nakakapraning din pala kapag naranasan mo to bilang isang ina. 7 months pa lang ang anak kong si Merowim noong lumipat na kami ng tirahan. Sa tunay ko lang din naman ng mga magulang ako lumipat dahil nakatira ako noon sa nag-aalaga sa akin. Iyak kasi nang iyak si Merowim, ang hirap niyang patahanin lalo na kapag kagabi. Pinatawas namin siya, ang sabi dahil lang daw yun sa pagngingipin niya. Ang buong akala nga namin ay napaglalaroan na siya ng maligno dahil nakatabi ng puno ng akasya yung kwarto namin. Hindi na nga pala kami bumalik sa nag-aalaga sa amin. Nabisita na lang kami at nagala papunta sa kanila since malapit lang din naman. Tatay at mama nga pala yung tawag ko sa mga nag-aalaga sa akin. Pero simulan dumating si Merowim ay ang tawag ko na kay tatay ay Yoyo, tapos ang tawag ko naman kay mama ay Yuya or o di kaya Oning. Meron nga palang tapat na bahay sila tatay na nag-aalaga ng mga manok. Ninong nga rin pala yun ni Merowim. Gustong-gusto ng anak ko na pumupunta kami doon kung nasan yung mga manok. Kapanoorin lang naman niya tapos matatakot siya kapag nagsitilaok ito. Huling araw ng gala ko sa kanya ay ang tagal naming nakatitik sa manok. Medyo hindi na rin maganda yung pakiramdam ko ng mga oras na yun dahil nalalagnat na rin ako. Pero syempre, kailangan ko pa rin igala yung anak ko. Kinagabihan nga, inapay na ako ng lagnat. Ganon din si Merowim. Tapos may mga butlig-butlig na nalabas sa may paanan niya. Ang akala lang namin ay pantal lang yun, pero lumala yun. Ang sabi nila mama, makatigdas daw. Ang hirap kumilos dun kasi may sakit na nga ako eh. Pati si Merowim may sakit na rin. Di ko tuloy maalagaan ng maayos ang anak ko. Simulang nagkasakit kami ni Merowim ay di na kami nagala. Kaya naman, si mama na lang napunta sa bahay. Tawagin na lang natin siyang Oning. Hinihilot niya kami habang nagsiselfon tapos after ng ilang oras ay umuwi na rin siya. Masaya nga pala si Oning at full of energy. Pero nagkaroon siya ng sakit. May bukod na story nga pala si Oning, abangan nyo na lang. Pinapatawa si Oning at lumabas na pinaparusahan siya. Sa next video ko na lang ikikwento yung nangyari sa kanya. Balik tayo kay Merowim. Balak ko rin sanang ipatawas si Merowim kung saan siya pinatawas. Ba naman kasi, parang hindi lang sakit ang nangyayari kay Merowim eh. Parang may kakaiba rin dahil hirap na hirap siyang matulog. Para siyang manok na mabilis magising, di ba yung mga manok ganun? Iiyak nang iiyak si Merowim kahit antok na siya. Sa tiyan ko siya nauunan dahil nasanin na siya. Napansin ko na ilang minuto pa lang siyang natutulog ay bigla siyang magugulat sabay sandali ang paninigas ng katawan. Sabay iiyak ng malakas. Sa isang gabi, parang di man lang natagal ng isang oras yung tulog niya. Lalo na ako dahil gusto ko nga magpahinga pero di ako makapahinga dahil nga may sakit si Merowim. Kinabukasan ay pina-check up namin ng partner ko si Merowim. Tigdas nga raw yun, pinapalayo pa nga kami dahil baka raw mahawa ang ibang mga babies. Pupuntahan na lang daw ng nurse. Nagbigay lang ng pwedeng bilhin na gamot at nagbigay na rin ng advice. Inas nga rin ng nurse kung ano daw ba yung ginagamit namin pampaligo o punupunasan daw ba namin si Merowim. At sinabi nga ni Jerry na kulantro daw. Ang sabi ng nurse wala daw siyang kontra doon dahil herbal na daw iyon. Bago magabi ay nagpasya na rin kami na ipatingin sa manggagamot si Merowim. Dahil di pa rin naman nawawala yung biglaang gulat at paninigas sabay iyak niya. Medyo pinag-aawain pa nga namin yung mag-partner. Di rin kasi naniniwala yung partner ko sa mga ganito dahil di pa raw siya nakakaranas. Kaya ang sabi ko, ako naman naniniwala, kaya respetuhin niyo na lang paniniwala ko. Papasama sana ako sa mga kalaro ni Oning sa sugalan pero ayaw nila dahil nga nagsusugal sila. Kaya sabi ni Oning, puntahan ko daw yung dinang ni Merowim. Magpapasama sana ako sa kanya pero sabi niya ay pumasok ako sa bahay nila. Kaya naman pumasok ako. Akala ko alam niya kung saan nakatira yung nagtatawas. Pero nagulat ako na marunong rin pala siyang magtawas pero wag daw kami maingay. Kumuha siya ng oil at ipinahid sa ulo, sa likod at sa tiyan ni Merowim. Tapos kumuha rin siya ng bond paper na hinati sa gitna. Tapos nilagay sa likod ni Merowim. At tiningnan niya yung lumabas sa imahe. Ang sabi niya, manok daw nakabati kay Merowim. Tinuro pa nga niya yung ulo, yung pakpak at ang katawan.
Nagulat ako dahil po pwede palang makabati pati ang mga hayop. Sabi niya pwede daw. Nung nakaraan nga daw ay yung isang baby na nakatira malapit sa amin ay nabati naman daw ng baboy. Yung baboy daw na yun ay pinatay yung mga anak niya. After niyang tawasin si Meruem ay hinilot na rin siya. Tapos pinatapon ng ninang ni Meruem yung papel na ginamit niya pang tawas sa may kanto ng barangay namin kung saan may ilog. Gusto ko nga sanang ako mismo ang tatapon pero hindi na kaya ng pakiramdam ko. Kaya naman inutos ko na lang kay Jerry. Medyo against pa nga yung kupal na yun eh. Naiirita talaga ako sa mga oras na yun sa kanya. Pero ewan ko kung nasunod niya ba yun. Kinagabihan naman okay na si Meruem. Nakatulog na rin siya ng maayos. Di na siya maya-maya umiiyak o nagugulat. Pero may lagdat pa rin siya kaya naman nagpatakos uli kami. Pero sa ibang manggagamot naman, ang sabi may UTI daw si Meruem. Baka daw nabababad yung diaper niya pag puno na. Siguro pag di agad napapalitan lalo na sa gabi. Mahigit 1 linggo rin ang makalipas bago gumaling si Meruem. Ako naman ay mahigit 2 weeks muna bago gumaling. Grabe nga yung binat ko ng mga oras na yun eh. Talagang tiniis ko kahit na sumasakit yung buong katawan ko lalo na yung tahi ko. Sadya talagang may mga bagay na di ka panipaniwala sa mundong ito. Para siguro sa iba, puro lang yan kalokohan at gawa-gawa lang. Pero para sa aming mga nakaranas ay di yun basta-basta gawa-gawa lang. Sana ay nagustuhan niyo itong kwento ko. Huwag niyo sanang kalimutan na mag-like, share, follow, and subscribe na rin sa aking YouTube channel. Pati na rin sa aking Facebook page. Sana nagustuhan niyo. Maraming salamat. Bye-bye.